is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ayan, pwede niyo po mantignan yung mga katabi niyo. Sabihin niyo, good morning kapatid. Sabihin niyo pa, I'm glad that you are here today. I'm glad that you Ayan, amen. Pwede pa po namin bigyan ng isa pang malakas at mataas na palakpak ng Diyos. Hallelujah! Sige po tayo po ay magpuri sa Panginoon ngayong umaga na ito. Put your hands together, church. Sabay po tayo mawit. Go ka niya! Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, and I want to see you. And I want to see
darkness, my God, God is who you are, Lord. It's Jesus, worship the Lord. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You meant it. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. God is who you are. You are, Lord. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. God is who you are. Yes, you are, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. God is who you are. Yes, you are, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. God is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. God is who you are, Lord. We lift up our praises in honor to you, Lord. We worship you. We honor you in this place, Jesus. We declare, oh God, through your power, oh God, we pour out this place right now, Lord. Let your presence, oh God, here in this midst of us, Jesus. Lord, you are the way maker, oh God. You make us holy, Panginoon. You are the greater, no greater, oh God. You are the love, oh God. You loved us, Jesus. And even when we are walking, oh God, you are with us, Jesus. Yes, Lord. Even when I just see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle working, promise keeper, light in the darkness, my God. God is who you are. Yes, you are, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. God is who you are. Yes, you are, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. God is who you are. Come on, church. Let's declare to the Lord that He is the only way, the truth, and the life in our life. Come on. Let us declare to the King of Kings, Lords of Lords. Yes,
promise Jesus. keeper, We feel your presence light in today, the oh God. We darkness, feel the my presence of the God. Holy That Spirit. is who you are. Yes, Jesus, we make her. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. That is who you are, Jesus. that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, Jesus, we honor you, we praise you, Jesus. Yes, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon, come on. Yes, Jesus, hallelujah. We honor you, we praise you, Jesus. We shout your praise to you, Lord. Yes, Jesus, we're looking into your holiness, just Jesus. Yes, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your comfort. Thank you for your peace. Thank you for your love. You're amazing, Jesus. Yes, Jesus.
declare today, we worship. We declare the blessings in our life. We declare the freedom right now in Jesus. We declare that light will shine upon us. We declare, Jesus, you're here, Jesus. You're here, Jesus. Oh, Holy Spirit, I know you're here, oh God. It's Jesus. I worship. Yes, Jesus, I worship. Come on, let's declare. And I worship you. Yes, Jesus. Your name's so sweet. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. We worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason we were live. The reason I live is to worship you. It's Jesus, hallelujah. The reason I live is to worship you. Oh, hallelujah. Give her out the praise of Jesus. Let's shout hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa Panginoon. Tunay nga, O Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na Lord, Ikaw lang ang aming sinasamba. Ikaw lang ang aming niluluwalhati. Ikaw lang ang aming pinupuri. Sapagkat Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon. At sa mga oras na ito, Lord, wala po kaming ibang gagawin kundi ibalik sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, Panginoon. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, inaalay po namin ang aming mga buhay, ang aming mga sarili. Ngayong umagang ito, Panginoon, Lord, nawa, makita mo sa bawat puso namin, Panginoon, ang puso, Panginoon, ang punong-puno ng pagpapasalamat, Panginoon, dahil sa kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay. Tunay nga, O Lord, banal na Espiritu, samahan mo po kami ngayong umagang ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang maitaas, Ikaw ang siyang mapuri, Ikaw ang siyang maluwalhati, Panginoon. Because, Lord, apart from you, we are nothing, O God. Lord, tunay nga, O Diyos, sa iyo namin binabalik lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God. Makakaupo na po tayong lahat. Magandang umaga po. At bago po ang lahat, nais ko pong batiin ang lahat ng ating mga kananayan, maging sa online ng Happy Mother's Day. Ayan. So, Happy Mother's Day po sa ating lahat. At syempre, doon din sa mga tatay na tumatayo bilang mga nanay sa kanilang mga tahanan. Tunay nga na ngayong araw na ito, napakabuti ng Panginoon at nakakakaba. Pero talagang ang Diyos natin ay dakila at ika nga talagang ang mga nanay. Yan ang mga ilaw na hindi dapat mapundi. No? Magkaroon man ng maputulan man tayo ng Meralco o hindi man tayo makabayad. Pero ang mga nanay, wala yung pinipili. Yan talaga ang nagpapaliwanag sa ating buhay at sa ating mga bahay. So ngayong umagang ito, I was tasked to share yung ating pangalawang linggong pag-uusap. Ang ating theme is learning to be the light.
So, patuloy po tayo no, sa ating tema, Learning to be the Light. At ngayong araw na ito, ang aking pong isi-share ay tungkol sa what light is and what light does. Ano bang liwanag? No? Ano bang liwanag at ano ang nagagawa nito sa buhay natin? So habang hinihintay po natin ang ating PPT, ayan po. So, alam nyo, no, when I was challenged no, to stand here, first time lang. No, so talagang nakakakaba, 5 days of sleepless night, at gigising ka talaga ng 3:00 ng madaling araw kasi yun yung appointed time talaga na gigisingin ka ng Lord, mag-aral, dahil hindi mo ito kakayanin ng saganang meron ka, kundi talagang kailangan mo ang banal na pagkilos ng Espiritu para kumbaga ay makuha mo o ma-deliver mo ng maayos. Minsan talagang sa panalangin natin maging maingat tayo. Kasi kung ano yung pinagpipray natin na magpapagamit tayo at talagang ang Diyos ay tapat pagkakalooban sa atin, yung hamon, yung challenge, at salamat sa biyaya ng Panginoon, kahit nanginginig po yung tuhod ko. Salamat dahil napakabuti ng Lord. So buksan po natin ang ating mga Biblia, sa Mateo 5:14 hanggang 16. Ang sabi po doon, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. So, ito po yung ating magiging tema ng sinabi ng Panginoon that we are the light of the world. Tayo yung liwanag dito sa mundo, at katulad ng isang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi ito may tatago. Hindi rin sinisindihan ng sinuman ng ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So we are commanded, na kailangan pagpatuloy lagi natin makita yung ilaw na binigay sa atin ng Panginoong Hesus. As introduction, Noel Mandela, the famous South African, Nelson Mandela, the famous South African president, once said that our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frighten us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, to be gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. So, hindi yung kakulangan natin, ang ating katakutan,
kundi yung kakayanan natin na gawin ang isang bagay. Hindi kadiliman, kundi liwanag. Yung sinasabi na kinatatakutan natin. Bakit kaya natin kailangan katakutan ng liwanag? Sabi dito, hindi porke ang tingin mo sa sarili mo ay maliit ka o gusto mong itago yung kakayahan mo, no, na habang buhay na lang magiging ganyan. Yung mga tao na nasa paligid mo ay parang magiging insecure sila dahil parang feeling mo maliit ka, wala kang magagawa at hinahayaan mo na ganyan ka na lang. But remember, we are born to manifest the glory of God na nasa atin. At dahil kailangan mag-shine yung liwanag na ito, kailangang sumikat yung liwanag na ito, hindi tayo nagiging aware na yung mga tao sa paligid natin ay natatabunan o natatapunan natin sila ng liwanag. We are liberated from our fear. Ibig sabihin, tayo ay pinalaya na dun sa kinatatakutan natin. At yung kinatatakutan natin ito, yung presensya natin, it also does automatically eliminate or liberate the fear of other people. So dito makikita natin na ang ibang Kristiyano, natatakot sila. Hindi dahil dun sa dilim, no, kundi natatakot sila dahil dun sa liwanag. Hindi natin kailangan na mag-stand out o makilala para manotice ng God, kundi itatayo ka ng Panginoon sa oras na kailangan niyang gawin ito. At sa paghinayaan mo ang sarili mo na ang liwanag na meron ka ay mag-shine, you are also giving permission to other people in your surroundings, in your neighborhood to shine. Okay, so ano bang liwanag? Because we are talking of light, sikat, liwanag, at ano ang nagagawa nito? Number 1, light is clear and pure. No? So, ibig sabihin, ang liwanag ay malinis, ito ay totoo, ito ay tama. At imagine ninyo, tulad ng illustration na yan, hindi lang siya masyadong maliwanag. Ang isang halimbawang glass, ang isang baso, pag yan ay hinawakan mo, halimbawa galing siya sa lagayan ng mga baso, pag hinawakan mo yan, hindi mo masasabi na talagang malinis yan. Hindi mo masasabi na walang alikabok yan, walang dumi yan. Unless na lang, siya ay matapatan ng liwanag o masikatan ng liwanag, doon mo makikita na marumi pala, na may alikabok pala ang basong ito o ang salamin na ito. Ano ba ang nakakapagbigay ng dumi? Yung liwanag ba? Hindi. Kundi yung dumi, yung meron doon sa lalagyanan, doon sa baso, ang siyang meron talagang dumi. Dahil ang liwanag ay busilak. At nire-reveal nito yung dumi, yung dust, yung dirt na meron na hindi kayang makita ng ating mga mata. So yung iba sa atin, 4 na ang mata. Pero kaya mo bang makita through the naked eye kung hindi siya sisikatan ng araw o hindi talagang may liwanag, may direct sunlight na tututok sa kanya? Sabi ng Ephesians 5:8-9, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth." Ibig sabihin, minsan na tayong nasa dilim, pero ngayon nasa liwanag tayo ng Panginoong Hesus. At kailangan tayong mamuhay ng ayon sa liwanag na yon sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. So,
pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. So, ngayon pa lang, let us evaluate. Mag-self-evaluation tayo. Ano ba ang pinamumuhay ko sa mga oras na ito? Dahil mamaya, unti-unti, masasagot natin yan. Pangalawang nagagawa ng liwanag, it penetrates. Ano? Ito ay tumatagos at natatanggal niya yung anumang kadiliman. So, imaginein mo, pag ang isang kwarto na madilim at inon mo yung ilaw doon, di ba? Nagkakaroon ng liwanag, nape-penetrate ng liwanag yung madilim na kwarto. At kahit konting sinag lang, ang laki talaga ng nagagawa ng liwanag kahit sa anumang bagay. Because even nga yung ating mga cellphone, may flashlight, di ba? So every time na nakikita natin na medyo malabo yung ating dinadaanan, ginagamit natin ito to serve as light. Ang dilim ay nawawala dahil pumapasok ang liwanag. At pag tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos ng ating buhay, pinapadala niya yung Espiritu sa atin. At yung Espiritu na to, siya yung Spirit of Light. When the Holy Spirit enters our life, nililiwanag niya yung madilim na bahagi ng buhay natin na minsan ay nagkaroon tayo. Pumapasok siya dun sa liwanag na yon, nire-reveal niya, hinahayag niya yung anumang dumi, anumang alikabok na meron sa buhay natin dahil kailangan mawala yon, matanggal yon doon sa ating mga buhay. Sabi ng 1 Thessalonians 5:5, you are all children of light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So sabi doon, all. Hindi doon sinabing some of you or yung ilan lang sa inyo. Hindi, sinabi doon, you are all children of the light and children of the day. No? So, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, hindi natin kailangan ng kadiliman. Hindi natin kailangan na sumadlak tayo dun sa madilim ng bahagi ng ating buhay. At kailangan natin lumakad sa liwanag. Ang isang mananampalataya ay kailangang mamuhay ng naaayon sa galaw ng Panginoon, sa utos ng Panginoon. Hindi walang mananampalataya na nabubuhay sa kasalanan at rebellion. Pag meron ka nun, ibig sabihin, there is a question doon sa iyong sa iyong tinanggap. At pangatlo, light enlarges a person's vision and knowledge of an area. So habang doon sa isang madilim na bahagi ng ating buhay, habang hinahayaan natin na ang liwanag ay pumasok, lumalawak ngayon yung ating kakayanan na makita ang anong meron pa doon. Di ba pag ang liwanag, ang ilaw na lang sa isang kwarto, hahabulin mo talaga siya kung nasaan yung liwanag kasi siya yung makakatulong sa'yo para makita mo yung mga dapat mong makita. Hindi ka pwedeng gumalaw sa isang kwarto na pundido o walang ilaw, kundi kailangan mo sapat na ilaw, sapat na liwanag para makita mo yung mga dapat mong makita. Minsan, di ba, pagka may mga kailangan tayong hanapin, what's the tendency? We open or we turn on all the lights in the room, in the house, kasi kailangan natin na mahanap at makita yung dapat nating makita. So sabi ng John 12:35, then Jesus told them, you are going to have the light just a little while longer. Walk while you have the light before darkness overtakes you. Whoever walks in the dark does not know where they are going. So dito,
talagang kasama na siya, na yung darkness na yan, kung hindi natin babantayan yung liwanag na ibinigay at nakita natin sa Panginoong Diyos, it is promised darkness will overtake us. Kahit tayo ay nakawala na dun sa kadiliman, kahit tayo ay nakalaya na sa anumang kadiliman ng buhay natin, ano ba yung mga dilim na yan? Ano ba yung darkness na yan? Pwedeng minsan, we became slave. Pwedeng minsan, slave to sin. Pwedeng minsan, naging prison tayo ng mga kasalanan. Naging victim tayo ng mga taong hindi natin tanggap na gawin yun sa atin. Ano? So, ano ang nangyayari? Kung hindi natin babantayan yung liwanag na natanggap natin sa Panginoon, surely, yung mga bagay na madilim na minsan nangyari sa atin, babalik at it will overtake us. No? So, bantayan natin na hindi natin kailangan bumalik dun sa dilim, lumakad dun sa dilim dahil hindi natin malalaman kung saan tayo patutungo. Pang-apat na dahilan, kung ano ang nagagawa ng liwanag, light reveals. It opens up a new world to us, and it clears the way to truth and life. Sabi ng John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ang mundo na nababalot ng kadiliman, hindi niya nakikita yung katotohanan, hindi niya nakikita ang buhay. Kailangan tumagos ang liwanag na to para yung kadiliman, si Kristo yung maihayag. Paano makikita ng mundong ginagalawan natin kung wala tayo ng liwanag na dapat magningning sa ating mga buhay? Paano makikita ng mga tao na gusto nating dalhin sa Panginoon, gusto natin na masyaran na sila din makakilala sa Panginoon kung wala yung liwanag na nagniningning sa ating mga buhay? Kaya nga, ang liwanag, nire-reveal niya. Nire-reveal niya kung ano ang bagong buhay, kung ano yung dapat nating matutunan dahil ito yung totoo at ito yung buhay. Panglima, light guides. Ang liwanag ay nagiging gabay natin. So, dinadala tayo ng liwanag sa tamang landas, sa tamang tahakin ng ating buhay. Sabi sa Awit 18:28, You light a lamp for me. The Lord my God lights up my darkness. Sabi din sa Psalms 36:9, For you are the fountain of light, the light by which we see. Sabi ng Psalms 119:105, Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. So, dito pa lang makikita na natin na ang liwanag ay nagiging tanglaw ng ating landas. Hindi yung salita ang nagiging tanglaw natin, kundi yung liwanag. Dahil kailangan ihayag nito yung dapat nating hakbangan, yung dapat nating puntahan. Siya yung nagbibigay sa atin ng guide. Siya yung nagtutulak sa atin para tayo ay tumahak sa tamang landas. Sabi ng John 12:46, I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. Pansinin niyo yung bawat salita dito. Sabi niya doon, pumarito ako sa mundo bilang liwanag para walang sino man na naniniwala sa akin ang kailangang manatili sa dilim. Ibig sabihin, yung keyword dito na stay, ibig sabihin, dapat to meron siyang continuity. Dapat pag naniwala tayo doon sa Panginoong Hesus,
at sumuko tayo doon sa kanyang kapangyarihan, sumuko tayo doon sa lordship ng Panginoong Hesus sa buhay natin, hindi na tayo kailangang mabuhay sa kadiliman. We should stop living in the dark. Dahil once na you have stepped into the light, wag na nating balikan yung madilim na bahagi ng ating buhay. Pang-anim, sabi doon, light strips away the darkness. Noon, sabi ng John 3:19-20, this is the verdict. Ito ang hatol. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Ibig sabihin, everyone who does evil, everyone who does sin, who does immorality, who enjoys sinning, so sila yung ayaw ng liwanag because they will be exposed. No? That's the kabaliktaran ng light and darkness. Dito sa liwanag, talagang you will shine. At dito sa darkness, nandun yung gloom, nandun yung dilim, nandun yung malungkot na buhay, nandun yung parang bakit ka pa kailangan mabuhay, ano? Pag dumaan ka talaga sa matinding kadiliman, parang ayaw mo na. Parang gusto mo na talagang tapusin yung buhay mo. But God will not allow it. Dahil once na tinanggap mo ang Panginoon, sinabi niya, kayo ay mga anak ko, kayo ay mga nasa liwanag. Amen po ba? Konti lang naman po ito. Ayan, at ang ating pong pangpito, sabi doon, light overpowers the chaos of a defeated world. So, ang liwanag daw ay kaya niyang takpan, kaya niyang i-overpower yung nangyayari na kaguluhan sa mundong talunan. Yan. Sabi ng Philippians 2:15, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Pag sinabi nating warp and crooked generation, ito yung mga tao na iba-iba yung paniniwala sa buhay, yung bang may mga mali silang paniniwala. Sila yung mga sumusunod sa mga immoral na mga bagay ng buhay at nire-reject nila ang salita ng Panginoon. Makikita natin yan sa ibang bansa talagang nangyayari yan. Ang mundo ngayon ay eto na yung kinabibilangan. At sabi nga dito, you will shine among them like stars in the sky. So, minsan naisip ko, kaya pala yung iba, pagka tumitingin ng gabi sa ulap, at ang daming bituin. Ang dami, talagang pagka sa probinsya, ang laking liwanag nung nagagawa, nung maraming bituin. Kasi pag sa probinsya ka, sanay ka sa buhay probinsya, madilim doon Ang poste lang doon bilang para magsilbi ng liwanag. Kaya talagang ang mga bituin sa langit, yun ang nagiging gabay nila, para sa liwanag na yan. At napakalaking bagay ng nagagawa ng liwanag sa isang madilim na mundo, isang madilim na daan. Pangwalo, sabi doon, light discriminates between the right way and the wrong way. So, ito yung liwanag. Ito yung nagpapahiwalay. Ito yung nagbibigay sa atin ng tamang desisyon para malaman kung ano yung tamang daan sa maling daan. When, sabi ng Lord sa John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me
will never walk in darkness, but will have the light of life. Pansinin niyo yung salitang, whoever follows me. Yan po ay present participle. Ibig sabihin yan, pangkasalukuyan siya, na nagpapahiwatig siya ng patuloy na aksyon. There is a continuing action. At dahil doon, kailangan whoever continue to follow me, kailangan tuloy-tuloy siya. Hindi niya sinabi na whoever followed me before, o hindi. Whoever, the word whoever follows me, pang kasalukuyan po siya. At kailangan tuloy-tuloy yung ginagawa nating aksyon. Whoever keeps on following will never walk in darkness. So that's the key, no? So yun yung sekreto. Kapag ka tuloy-tuloy ang pagsunod natin sa Panginoon, God promised us that we will never walk in darkness, but will have the light of life. No? So, atin pong alalahanin na pinalaya na tayo ng Panginoon. I-claim po natin yan. At ngayong araw na to, dahil sa natutunan natin, talagang ang Diyos may purpose sa buhay natin dahil ngayon naririto tayo para pag-aralan ng mga bagay na ito. Sa pangsyam, ang sabi dito, light warns of dangers ahead that block a person's path. So, siya ang nagbibigay ng danger. Siya ang nagbibigay ng warning sign, no? Para ano man yung mangyari sa atin, magkaroon ka agad ng warning. Kumbaga, mahinto siya. Di ba? Minsan pagka we always, of course, seek prayer wherever we go. At if there are parang red flags na tinatawag, signals na tinatawag, so we are being warned. We need to be discerning. Kung ito ba ay there is a danger ahead, wag ba natin itong ituloy o kailangan ituloy natin? So walang pinag-iba po yan, Imagine niyo po yung sarili niyo, halimbawa, nandun kayo sa isang lugar na bago lang kayo doon. Or say, gubat or isang madilim na lugar na pinapunta kayo doon. Imagine walking around sa ganong area na napakadilim, na wala kang liwanag. Minsan nga, di ba, pagka maghahanap lang tayo ng bahay, at pag hindi natin kabisado ang lugar, gabi natin pupuntahan, hindi mo alam kung may butas ba doon, hindi mo alam kung meron bang aso na nakaabang, hindi mo alam kung may matatapakan ka ba na mahuhulog ka, open manhole ba yan? Mahirap, So, yung danger na yon, hindi natin malalaman unless na lang meron tayong liwanag doon sa dinadaanan natin. Sabi ng Ephesians 5:11-14, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret, but everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. That is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. So, isang kahihiyan na maabutan tayo o makita tayo na nagdi-disobey because of the secret sins that we are doing, because of the hidden things, concealed sins that we are doing. At ito yung mga dangers, ito yung mga warning signs na binibigay sa atin na unless talaga, that we already have accepted the Lord and He is our light.
No, He is the one shining in us. So, hindi kailangan. Because of this, let it be a warning to us na sa paglakad natin, ano man yang kasalanan na yan, ano man yang tinatago natin, sooner or later, sabi nga, our sins will find you out. Sooner or later, our sins will expose us. Sooner or later, it will be illuminated. Ito ay magliliwanag, ito ay pasisikatin, it will be exposed. At panghuli na nagagawa ng liwanag, light protects a person from stumbling, falling, and injuring himself. Sabi ng Romans 13:12, the night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. So ang liwanag ang nagiging proteksyon ng isang tao para hindi siya maligaw, hindi siya matumba, hindi siya bumagsak, at hindi niya masaktan ang sarili niya. No? Kailangan ng bawat isa sa atin ng liwanag na to dahil ito yung magbibigay sa atin ng Lord, nandun yung kapayapaan, nandun yung assurance na ikaw ay tumatahak sa tamang landas. Sinabi ng Panginoon, sinabi niya na habang siya ay nasa mundo, He would be the light of the world. Pero ngayon, wala na ang Diyos sa ating mundo in a bodily form. Nasaan siya? Yung liwanag niya ay nasa bawat isa sa atin. At bilang mga mananampalataya, tayo yung reflection ng Panginoon. Tayo yung nakikita na liwanag ng ibang tao. Yung liwanag mo at liwanag ko, this is what we call yung reflective light. Dahil hindi tayo magliliwanag sa ganang atin, sa ganang sarili natin, kundi liliwanag tayo dahil nandun yung reflection ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? At tunay nga, na anuman ang meron tayo, anuman ang nangyayari sa atin, anuman ang ministry na pinagkakaloob ng Diyos sa atin, hindi ito dahil atin. Hindi ito dahil magaling tayo, hindi ito dahil may talento tayo. Kung hindi ito yung reflection ng Panginoong Hesus na nasa atin. So, ang bilis ko, conclusion na ako. So, bilang conclusion, bawat okay. So sabi doon, as believers and followers of Jesus Christ, our character is light. Our description is light. And sabi ng Panginoon sa John 8:12 at sa John 9 verse 5, I am the light of the world. So, doon pa lang, dineclare na ng Panginoong Yesus na siya ang ilaw. At sa Matthew 5 verse 14, ang bawat isang mananampalataya ay maging katulad niya, being the light of the world. Bawat mananampalataya ay kailangang mag-undergo ng radical transformation. Ano ba yung sinasabing radical transformation? Ito yung parang bawat galaw mo, bawat himaymay mo, bawat gawin mo, kailangan nakaangkla ka doon sa gustong ipagawa ng Panginoong Diyos sa iyo. At kailangan natin na maging katulad ni Kristo, maging more like Jesus Christ talaga. At dito ay magre-reflect lamang ito doon sa Kristo na meron tayo para maging ilaw tayo ng mundo. Sabi ng 2 Corinthians 3:18,
Naliligaw. Sabi ng 2 Corinthians 3:18, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Kaya nga, the veil has been removed in our lives. At makikita sa bawat reflection sa atin ang Panginoong Hesus. Yung kaluwalhatian, yung from glory to glory, na binibigay sa atin ng Panginoon, yun ang magpapabago. Yun yung banal na espiritu na kailangan natin para yung antas ng kaluwalhatian ay maging marating natin, na maging kawangis natin, maging katulad natin ng Panginoon. Sabi din sa 2 Corinthians 4, verses 6 and 7, sabi ng verse 6, sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. At sa verse 7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala ng dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. So dito, we are a fragile clay. God made us a fragile clay na this body of ours, nandito nakatago yung treasure. Yung treasure na yung liwanag ng Panginoon. Sinabi dito na hindi sa ganang meron tayo, hindi sa ganang kung ano man tayo, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya meron tayong treasure, meron tayong kayamanan na ibinigay ang Panginoon. Kapag ka ang tao ay may mga yaman, may mga natatanggap silang mana, may mga yaman, saan nila ito normally tinatago? It's either sa bangko, sa mga safe, sa mga vault, doon nila tinatago. Pero ang sabi nga ni Paul, yung great treasure na meron tayo, ito yung nandito sa katawan natin. Tayo yung fragile clay. Tayo yung putikan na lagayan na madaling mabasag, na very fragile. At dahil dito, patuloy natin na ipinaliliwanag sa atin ng Diyos, na kailangan natin ng Diyos. Siya yung great power, nagmumula sa Kanya yung kapangyarihan at hindi sa ganang ating sarili. The treasure that is the light of Jesus Christ is in this fragile body, and this is all the proof needed to show the power in me and in you that comes from God and not from ourselves. So, anumang meron tayo, saan man tayo ginagamit ng Panginoon, sa ministry, saan ka man binibigyan ng Panginoon ng kakayahan para magamit ang iyong talento, ang iyong abilidad, yun yung kayamanan na kailangang ingatan natin dahil doon magre-reflect yung liwanag ng Panginoon. The moment na tinanggap natin ang Panginoon, naniwala tayo sa Kanya, kinonfess natin na siya yung Diyos ng buhay natin, na siya yung tagapagligtas natin. Tumalikod na tayo sa kadiliman ng buhay natin. Tumalikod na tayo sa anumang kasalanan na minana natin o anumang kasalanan na nakuha natin mula dun sa ating mga ninununuan. We have been redeemed from the curse of our generation. Kung ano man meron yan. Kung ano mang klaseng kasalanan yun. If you have been imprisoned, because of sin, if you have become slave because of sin,
If you have become a victim of other people, it's time to forgive and to let go of the darkness that once was in your life. So mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Panginoong Diyos, dakila at banal, maraming salamat po, Panginoon, sa kalayaan. Maraming salamat po, Panginoon, sa liwanag na binigay mo sa amin, Panginoon, sa pagtanggap namin sa iyo, Panginoon, bilang aming Diyos at tagapagligtas, O Lord God. Tunay nga, Diyos, inalis mo kami sa kadiliman ng aming buhay at dinala mo kami sa bagong liwanag, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Not from ourselves, O God, but it is from your power. It is from the power of the Holy Spirit. Lord, sa mga oras na ito, ano man po ang dalahin ng bawat isa na naririto, Panginoon. Lord, hindi ko po alam, ikaw lang po ang nakakaalam, na sa pagpunta nila rito, Panginoon, kung anumang bigatin, Panginoon, ang dala-dala nila, ang naiwanan nila mula bahay, Panginoon, naidala nila dito, kung anumang mga problema, Panginoon, na nagkaroon sila, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakaalam. Walang naitatago sa iyo, Panginoon. At sa mga oras na ito, Panginoon, banal na Espiritu, inaanyayahan ko ang iyong presensya na patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang humipo sa puso, Panginoon, ng mga kapatid ko, Panginoon, na naririto, Panginoon, na pumunta sila dito, nagugulumihanan, hindi alam kung ano magiging takbo ng kinabukasan, Panginoon. But Lord, ngayon, sinuko nila, Panginoon, ang kadiliman na yan ng mga buhay nila, Panginoon. At tinanggap nila, Panginoon, yung liwanag, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na patuloy kang lumiwanag, Panginoon, sa mga kapatid na naririto, Panginoon. Lord, ikaw ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng kapuspusan ng banal na Espiritu, Panginoon, para mula ulo hanggang paa, Panginoon. Mabago, Panginoon, yung pananaw nila sa buhay, Panginoon. Mabago yung takbo ng kanilang isip, Panginoon. Mabago, Panginoon, yung nananalaytay sa mga puso, Panginoon, na Lord, na walang forgiveness, Panginoon, na hanggang ngayon, Panginoon, ay may nararamdaman pa rin sakit, Panginoon. Lord, isinusuko namin sa iyo to, Panginoon. Ano man, Panginoon, naging biktima man kami, Panginoon, ng nakaraan, ng kadiliman, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ikaw ang magbigay liwanag, Panginoon. Ikaw yung sulo, Panginoon. Ikaw yung liwanag, ikaw yung ilaw, Panginoon, na kailanman, Panginoon, ay patuloy na magniningning sa mga buhay namin, O God. Tunay nga, O Diyos, salamat po, Panginoon, dahil sa iyong salita na aming napag-aralan ngayong umaga, O Lord God. Napalaya kami, Panginoon. Napalaya kami, Panginoon, sa isang madilim na kahapon, Panginoon. At salamat dahil yung sulong ito, Panginoon, yung liwanag na ito, Panginoon, ay patuloy naming tatakbuhin, Panginoon. Patuloy na maggagabay sa landas namin, Panginoon, para ikaw lamang ang aming maihayag, Panginoon. At makita sa amin, Panginoon, na kami ay mga bagong nilalang, mga bagong anak mo, Panginoon, na dahil sa liwanag na ito, Panginoon, your light, O God, will reflect, O God, in our lives, Panginoon, para isa kami maging isang patotoo, Panginoon, na yung mga nangyari sa buhay namin, Panginoon, from test to testimony, Panginoon, ay maging ganap, Panginoon, na ihahayag namin, ibabantog namin, Panginoon, dahil ikaw yung nagbago ng buhay namin. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na hindi tumitigil ng pagmamahal sa amin. Ikaw yung Diyos na unang nagmahal sa amin, Panginoon. At salamat, Lord, dahil sa pagmamahal na to, Panginoon, nakarating po kami dito. Nakarating kami sa ganitong estado na patuloy na kinikilala ka, Panginoon. Lord, salamat sa kabutihan mo, Panginoon. At dalangin ko, Diyos, anuman, Panginoon, sigalot meron sa bawat pamilya, sa bawat mag-asawa, sa ina, sa anak, sa ama, sa inak, sa magkakapatid, O Lord God,
sa mga oras na ito, Panginoon, tinataas namin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang magliwanag, Panginoon, sa mga relasyon na ito, Panginoon. Kung meron man, O Lord God, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang magsilbing gabay, Panginoon, para patuloy, Panginoon, yung landas na tinatakbuhan namin ay aayon, Panginoon, sa plano na gusto mo sa buhay namin, O Lord God. Tunay nga, O Diyos, Ikaw ang nagtakda, Panginoon, ng bawat gagawin namin, bawat hahakbangin namin, O Lord God. At sa iyo lamang namin iniaasa, Panginoon. Sa iyo kami nagtitiwala ng aming pananampalataya, O Diyos, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan, Lord. Lalaban kami, Panginoon, sa takbo ng buhay. Tatalikdan namin ang anumang kadiliman ng buhay namin, Panginoon. At susuong kami, hahanapin namin yung liwanag, Panginoon. Hahanapin namin yung ilaw, Panginoon, na patuloy na magdi-deliver sa amin, Panginoon, sa kadiliman, Panginoon. Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po at sa iyo lamang namin binabalik lahat ng papuri, pagsamba, Panginoon, at kapangyarihan, magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po yung muling umawit sa ating Panginoon. Come on, let's clap our hands and dance our feet for the Lord. Amen. Ako na pala. Isang mabiyayang umaga po sa bawat isa, maging sa mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Amen? Kaya sa oras nito, tayo po ay nasa pagbibigay. Lahat ba ay nakangiti sa pagbibigay? Amen? Kasi yung iba, ito yung ayaw nila, yung sa portion nito. Pero sa mga anak ng Diyos, ito ang kanilang inaabangan na patuloy na makapagpuri at masamba ang Diyos sa pamagitan po ng pagbibigay. Kaya patuloy po tayo sa oras nito. Meron lang po akong babasahin. Sa 2 Corinthians 9:7, mababasa po natin, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Amen? Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang ating nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay tayo na hindi natin kaya. Kaya sa oras nito, bukal ba sa puso natin yung pagbibigay? Amen. Hallelujah. Tunay na kinalulugdan ng Diyos pag ang ating ginagawa ay galing sa ating puso. Kaya patuloy po tayo sa diwa ng pagsamba. Tayo po lahat ay tumayo at ating pong ipanalangin yung ating mga kaloob sa Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay muli mo dinala sa iyong gawain upang patuloy ka namin masamba, O Lord, sa pamamagitan po ng aming
mga kaloob, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, Ikaw ang siyang pinagmumulahan na lahat ng mga pagpapala na amin pong natatanggap po, Diyos. Kaya marapat lang na ibalik namin yung para sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, God, ang biyaya mo'y sapat, sagana, at patuloy mo itong binubuhos sa mga anak mo na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, di mo kami pinagkukulang. Tunay ang iyong biyaya sapat sa bawat isa sa amin, O Lord. Kaya maraming salamat po sa oras nito. Tanggapin niyo po ang aming mga tithes and offering. Ito po'y galing sa aming mga puso, Panginoon. At nawa, O Diyos, ito'y patuloy mong pagpalain at magamit ito, Lord, sa iyong kaluwalhatian. At tunay nga, O Diyos, dalahin ko rin po na patuloy mo itong ibalik ng siksik, liglig at umapaw sa bawat isa, O Lord. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Every ancient storm stills my pain. It's a heavy weight upon my chest as I lie awake and wonder what the future will hold. Help me to remember that you're in control. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will fear no more. Minsan pa po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! And again, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Kung ang mga tatay po ay haligi ng tahanan, kayo naman po ang liwanag, ang ilaw ng tahanan. Literal po na nagliliwanag po sa aming pong mga pamilya po ninyo na dahil po sa inyong liwanag, alam nyo po, pag mayroon pong talagang tunay pong nanay po na pumapapil po sa isang pamilya at tunay po na liwanag po, alam ko po, magiging maganda po ang buong pamilya. Ano po? Happy wife, happy life. Pag masaya daw po yung nanay, masaya din po ang buhay. Hindi lang po nung tatay, 10 ng buong pamilya. Kasi sila po yung nagre-reflect po ng liwanag. Kaya po, wag natin palulungkutin yung mga nanay natin. Lagi natin silang pasasayahin. Kasi pag naging malungkot po sila, magiging madilim po yung tahanan po natin. Baka po sila'y mapundi po Kaya po, tulungan po natin silang i-recharge by helping them to always happy po sa lahat po ng pagkakataon. Maging kagaanan po tayo sa ating mga nanay. Sabi nga ng Pastor Dong, hindi po pwedeng palitan yan. Nag-iisa lamang yan. Amen po. So minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Taas po natin ang ating pong mga kamay sa Panginoon. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, salamat po sa oras na ito sapagkat kami po ay nakatupad, Panginoon, sa takbuhin ito, Lord God, sa layuning ito, ng bawat isa sa amin na sinabi niyo po sa Hebrews 10:25, Lord, na wag po namin kakaligtaan ang pagtitipon ng mga sa iyo po ay nagtitiwala, kung saan doon, Lord, kami po ay nagpapalakasan sa isa't isa. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sapagkat tunay, Lord, na inudyukan mo kami, banal na Espiritu, na makarating sa bulwagang ito, upang sama-sama po kaming magbigay ng pasasalamat, sama-sama po kaming magpuri, at sama-sama po naming itanghal ang iyong dakilang pangalan sa aming mga buhay, sapagkat tunay, Lord, na sa biyaya niyo, Panginoon, kaya kami nakapagpapatuloy po ng buhay. Hindi po lingid sa iyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, may kanya-kanya po kaming pinagdadaanan.
May mga bagay kaming hirap, Lord, na pinagdadaanan. Subalit, dahil sa patuloy niyo pong pagkalinga, sa patuloy niyo pong paggabay, at sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin, nandito kami, Panginoon, standing firm, Panginoon, sapagkat nananampalataya at nagtitiwala kami na ikaw ang lagi po naming kalasag, ikaw po ang lagi po naming sinasandalan. You are our person forever, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa buhay na ito at salamat sa araw na ito na kami po ay nandito upang magbigay ng papuri sa iyo. Salamat din, Lord, sa ginamit mo po sa aming kalagitnaan sa buhay ni Ma'am Aileen, Panginoon, upang ipahayag po ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, at patuloy, Lord, na bigyan mo siya ng karunungan upang patuloy, Lord, na magamit pa mightily, Lord, for the advancement of your kingdom, Panginoon. Whatever the desires of your heart, Lord God, ikaw po ang magpala nito, Panginoon, in your perfect time, O God. In Jesus' name. Maraming salamat po at sa bawat isa sa amin, Panginoon, na nakiisa sa pagtitipong ito, maging mga kapatid namin na nasa online. Patuloy mo pong pagpalain at ingatan ng bawat isa sa amin. Nawa, Lord, ang patuloy na liwanag na nagmumula sa inyo, Lord, ay mag-reflect sa amin upang kami po ay maging liwanag sa madilim na mundo na aming pong ginagalawan, Panginoon. Tunay, Lord, na ikaw lamang ang mahayag, ikaw lamang ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. Muli mo kaming ingatan, Panginoon, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay sa bulwagang ito. Kung paano, Lord, na nakarating kami ng safe and sound sa lugar nito. Muli, sa iyong pag-iingat, Lord, makakarating muli kami ng maayos at ligtas sa aming mga pansamantalang tahanan. Aabutan namin ang aming buong pamilya na nasa maayos na kalagayan, Panginoon. And as we depart in this place, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody says, Amen and Amen. To God be all the glory. And bago po tayo umawit sa ating pangbukas na awitin, meron po tayong photo booth sa likod ngayong Mother's Day para po picture-picture tayo kasama ang ating mga super mom. Ayan, sige po, tayo po yung muling umawit sa Panginoon.